Hindi ka lang pala nuknukan ng arte. Ahas ka rin palang babae ka. Napakalandi mo, Jackie. Oops, ayan na naman siya, babe. Pakitabi nga yung asong tumatahol. Nakawala yata. Isabel, huwag kang magskandalo rito. Bakit hindi? Harap-harapan niyo akong ginagago ng babaeng yan. Pwede ba kumalma ka? Mahiya ka naman sa mga kapitbahay nyo. Pare, huwag ka na makialam sa kanila. Away babae yan. Talaga ba? Kung sawayin mo kaya yung kaibigan mo, kinukonsinti mo kahit alam mo mali ang ginagawa eh. Bakit? Kung ikaw bang nasa sitwasyon niya, tatahimik ka lang? Paano kung sinulot ko si Isabel nung kayo pa? Matutuwa ka ba? Ang gago ng pag-iisip na mayroon ka, pare. Sa laki mong yan, ang liit ng utak mo para hindi mo mapagtanto kung gaano ka kawalang hiya. Abat, anong gagawin mo, ha? Sasaktan mo si Aldrin? Subukan mo lang idikit kahit dulo ng daliri mo sa kanya. Sa susunod, rehas nang hihimasin mong buwisit ka. Sige, magkampihan kayo. Total ang papangit nyo naman eh. Ano pa bang gusto mo mangyari, Isabel? Balikan kita? Hindi ka naman sulit balikan eh. Pucha, para ako nagjowa ng madre. Halik lang, kala mo naman gagasain na. Babe, doon na nga lang tayo sa loob ng bahay nyo. Hindi tayo makakapag-enjoy dito kung may mga asungot sa paligid eh. Mabuti pa nga, babe. Pagsisisihan mong ginawa mo sa akin na to, Kino. Tandaan mo yan. Taon 2018, Cebu. Nag-iisang anak si Isabel at tinatawag siya na Miracle Baby dahil bago pa man siya maipanganak ni Maricar ay ilang beses na yung nakunan. Hindi na rin in-advise ng doktor na magbuntis ang kanyang ina dahil doon. Mula nang maipanganak siya ay hindi na siya muli pang nasundan, kaya hindi na siya nagkaroon pa ng kapatid. Parehong government employee ang mga magulang niya, kaya madalas niyang hindi nakakasama ang mga yon. Guro sa elementarya ang kanyang ama at nagtatrabaho naman sa munisipyo ang kanyang nanay. Ni isang beses ay wala sa mga magulang niya ang nakakadalo sa mga pamiting ng eskwelahan. Nasasamahan lamang siya tuwing graduation, ngunit kadalasan sa recognition day nila ay hindi nakakapunta ang mga yon. Pagtuntong niya sa high school, doon na siya nagsimulang mapabarkada dahil sa kakulangan ng atensyon mula sa kanyang mga magulang. Marami siyang naging kalokohan na hindi nalalaman ng mga yun. Ngunit sa kabila ng lahat, may kaisa-isang tao na palaging dumadamay at sinusubukan siyang unawain ano paman ang gawin niya sa buhay. Walang iba kundi ang kababata at matalik niyang kaibigan na si Aldrin. Elementarya pa lamang, magkaibigan na silang dalawa. Nagsimula silang maging malapit sa isa't isa nang ipagtanggol siya ni Aldrin sa nambubuli sa kanya. Noong kasing bata pa siya ay kulot na kulot pa ang mahaba niyang buhok at may kaliitan din ang kanyang katawan. Si Aldrin naman may katabaan at palaging maraming dalang pagkain kaya tinutukso ng kanilang mga kaklase. Pero dahil matangkad yun at matapang tingnan ay umaatras ang mga bully sa kanilang eskwelahan. Mula noon, lagi na lang nilang naging kasangga ang isa't isa. Hindi sila magkaklase dahil nauuna ng 2 taon sa kanya ang kanyang kaibigan, ngunit madalas silang magkita tuwing recess at tuwing lunch break. Kaya lamang, noong nasa huling taon na ng high school si Isabel, unti-unti na silang nagipit sa pera. Nahinto kasi sa pagtatrabaho ang kanyang ama nang maaksidente yon. Nabangga ng jeep ang tricycle na sinasakyan ng kanyang tatay at naputulan yon ng paa. Pagkatapos ng aksidente, nagkaroon pa ng kung ano-anong sakit ang kanyang ama, kaya halos lahat ng sinusweldo ng kanyang nanay ay sa gamot lamang napupunta. Kaya naman, pagdating sa enrollment sa kolehiyo, imbis na mag-aral ay namasukan na kaagad siya para makatulong sa mga gastusin. Samantalang ang kaibigan niya naman na si Aldrin ay nakapagpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo at kalaunan naging isa ng ganap na civil engineer. Bel, papasok ka na ba? Sabay ka na sa akin. Wow, bagong kotse yan ah. Sa'yo na ba yan?
Hindi pa fully paid pero parang ganun na rin. Minamaneho ko na tsaka nakapangalan na to sa akin eh. Nagpaliwanag ka pa talaga? Sakay na ako ha? Bibinyagan ko na ang bago mong kotse. Tatapak-tapakan ko na habang puro putik ang sapatos ko. Sama ng ugali ng babaeng to. Baka di mo alam, ikaw pa lang ang unang babaeng sumakay dito. Tapos ganyan lang ang gagawin mo sa baby ko? Ibang klase ka rin ah. Hindi mo ako kaibigan kung hindi ko to gagawin sa'yo, no? Kapag gumawa ako ng matino para sa'yo, kilabutan ka na. Baka hindi na ako yon. Siguradong ibang kaluluwa nang nasa katawan ko. Ay nako, umaatake na naman yung sakit mo. Parang habang tumatagal, lumalala ng sayad mo ah. Pero seryoso ha, ang layo na ng narating mo. Buti ka pa, may sarili ka ng kotse. Hindi ka na mahihirapang mag-commute gaya ko. Hindi ko naman to nakuha ng basta-basta lang. Matagal ko rin pinag-ipunan ng pang-down ko dito tapos buwan-buwan ko pang huhulugan. Sa bagay, mapipilitan ka talaga magtrabaho dahil dyan. Pero achievement pa rin yan, no? Ako nga, cellphone pa lang ang pinakamahal na kaya kong bilhin eh. Hulugan pa. Sa ganyan din naman ako nagsimula. Sinasabi mo lang yan para pagaanin ang loob ko? Alam mo, naisip ko lang, paano kaya kung nakapagtapos din ako ng kolehiyo tapos natuloy ako sa pagdodoktor ko? Kayang-kaya sana yun ni na mama at papa kung hindi lang nagkamalas-malas ang buhay namin. Ano ka ba? Hindi pa naman huli ang lahat para tuparin mo ang pangarap mo na maging doktor. Pwede ka pa naman mag-ipon. Seryoso ka ba? Sa liit ng sweldo ko, imposible makaipon pa ako ng malaki para sa pag-aaral ko. Matalino ka kaya hindi malabong makakuha ng scholarship. Hayaan mo, kapag nakaluwag-luwag na ako, tutulungan kita mag-ipon. Tigilan mo nga ako, Aldrin. Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? May tiwala ako sa kakayahan mo, pero yung tutulungan mo ako makaipon, malabo yun. Baka magwala ang nanay mo kapag nalaman niyang may iba ka pang pinaglalaanan ng pinaghihirapan mong kitain sa pagiging engineer. Sino ba may sabi sa'yo na si nanay ang umahawak ng pera ko? Mali ka ng pagkakakilala sa nanay ko. Sinubukan ko nang ibigay sa kanya lahat ng sahod ko noon pero ayaw niyang tanggapin eh. Sapat na raw sa kanya na makapag-abot ako buwan-buwan. Hindi niya rin tinatanong kung magkano ang kinikita ko sa bawat project. Talaga? Sorry naman kung nahusgahan ko si tita, pero ayoko pa rin tumanggap ng tulong mula sa'yo kung perang ibibigay mo sa akin. Sanay naman ako na pinaghihirapan ko mga bagay-bagay eh. Parang mas posible pang mangyari yung maging scholar ako. Kaya lang, hindi pa ako pwedeng bumalik sa pag-aaral ngayon. Masyado pang malaki ang gastusin namin buwan-buwan dahil sa maintenance ni Papa sa gamot. Alam mo, kung nahihirapan kang mag-ipon at ayaw mong tumanggap ng tulong mula sa akin, humanap ka na lang ng asukal de papa na uugod-ugod na. Hoy, hindi pang senior tong ganda ko, no? Grabe ka sa akin. Kung hindi pang senior, baka para sa akin. Ano? Lakasan mo kasi para marinig ko. Ang sabi ko, kung hindi pang senior, baka pwede ka sa isang ubo na lang bago kunin ng liwanag. Sabihan mo lang ako kung interesado ka, ihahanap kita sa kumpanya namin. Hinto mo nga tong kotse. Wow, feel na feel ah. Wala ka sa pelikula, uy. Visit ka talaga. Minsan na nga lang ako magpaka-main character, binabasag mo pa ako. Baka nakakalimutan mong yun ang dahilan kaya ako nag-exist sa buhay mo. Nandito ako para maging kontrabida sa pagiging delulu mo, bell pepper. Oo na, pero tandaan mo, kapag ako naman ang sinuwerte sa buhay, kahit pisong candy, hinding-hindi kita ililibre. Sus, pag sinuwerte ka na sa buhay, wala nang tigpipisong candy, oy. Ngayon pa nga lang, ang mahal-mahal na ng mga bilihin eh. Ay, pwede bang sumang-ayon ka naman sa akin kahit minsan lang? Hindi pwede. Baka kapag ginawa ko yun, ma-inlove ka na sa akin. Ang kapal talaga ng mukha mo. Uy, teka, baka maaksidente tayo. Umayos ka kung gusto mo pa makapag-asawa. Che! Yan, ganyan nga. Takot ka palang tumandang dalaga eh. Lingid sa kaalaman ni Isabel, matagal nang may gusto sa kanya ang kababatang si Aldrin. Ngunit dahil sa magulong standards pagdating sa lalaki ay nawalan na ng pag-asa ang binata. Sa palagay rin ni Aldrin ay hindi pa hihigit sa pagkakaibigan ang maibibigay sa kanya ng kababata. Nagsimulang ma-develop ang espesyal na nararamdaman ni Aldrin kay Isabel noong sila ay nasa high school na.
Natuto na kasi mag-ayos ang kanyang kaibigan at madalas na ring nagsasabi sa kanya tungkol sa mga nagiging crush noon. Siya rin ang madalas na napapakisuyo ang bumili ng sanitary pads kahit madalas siyang tinutokso ng mga kaibigan dahil doon. Ipinapaliwanag na lamang niya na hindi na iba sa kanya si Isabel kaya hindi siya nahihiya na gawin yon para sa dalaga. Ngunit nang magsimula ng pansinin si Isabel ng hinahanga ang lalaki, doon na nakaramdam ng selos si Aldrin. Sa pagkakataong yun, sa kanya lamang napagtanto na hindi niya lang pala nakikita ang dalaga bilang kaibigan, kundi isang babae na may kakayahang pabilisin ang pagtibok ng kanyang puso. Samantala, si Isabel naman, ni minsan ay hindi nagpakita na may gusto sa kanya. Kung hindi kaibigan ay kontrabida lamang ang tingin sa kanya ng kabarkada. Mula nang magka-boyfriend, nag-iba na ang kanyang kaibigan pagdating sa mga nakakarelasyon. Sa palagay niya ay masyado yung naaaliw sa nakukuhang atensyon kaya wala pa sa mga naging boyfriend nito ang tumagal ng higit sa 1 buwan. Ngunit ang masaya at makulay na buhay pag-ibig ni Isabel ay nagsimulang masira nang dumating ang bago nilang kapitbahay na si Greta at ang spoiled brat noong anak na si Jackie. Mas bata pa sa kanya ng 9 na taon ang dalaga. Mas maganda, matangkad at lagi pang agaw atensyon ang mga suot na damit dahil sunod yon sa uso. Nakaramdam ng inggit si Isabel dahil hindi niya yon nagagawa. Hindi sila tulad ng pamilya ni Jackie na may kaya sa buhay at kayang ibigay ang luho ng dalaga. Aldrin, itago mo ko, bilis. Ano? Teka, bakit? Ibuka mo yung jacket mo, dali. Uy, teka, huwag mo nga isubsob yung mukha mo sa dibdib ko. May kiliti ako. Shhh! 1 minute lang, please. Huwag ka maingay. Magkunwari ka na lang na niyayakap kita. Kapag may lumapit sa'yo at nagtanong kung nakita ko, umiling ka na lang. Pero kapag nabistong akong kayakap mo, sabihin mo, boyfriend kita, okay? Ay, oo na. Gusto mo sabihin ko pang asawa na kita para lang matigil na yung mga kalokohan mo eh. Malapit na ako maging summa cum laude sa pagsisinungaling dahil sa'yo. Alam mo, ikaw puro ka reklamo, pero ginagawa mo pa rin naman. Alam mo kung hindi lang kita kilala noon pa, matagal na kitang nilaglag eh. Ay, paano na lang pag nagka-girlfriend na ako? Baka hiwalayan ako ng di oras kapag biglaan mo akong pinakilala bilang boyfriend mo. Hustisya naman sa kagwapuhan ko, Bell Pepper. Hindi ko na magamit para sa sarili ko dahil nilaspag mo na eh. Ang bastos talaga ng bibig mo. Ano nilaspag, ha? Bakit hindi ba? Gamit na gamit mo kaya ang kagwapuhan ko. Sa tingin mo ba may maniniwala sa'yo na boyfriend mo ko kung ang pangit ng lahi ko? Ha? Pasalamat ka, magandang jeans ng pamilya ko, Bell Pepper. Tigilan mo ay ang katatawag sa akin ng Bell Pepper. Ang pangit-pangit pakinggan eh. Yoko nga, ititigil ko lang ang pagtawag sa'yo ng Bell Pepper kapag itinigil mo na rin ang panggagamit mo sa akin. Ewan ko sa'yo. Oh, kanina pa nakalayo yung naghahanap sa'yo. Siguro naman pwede ka nang kumalas. Masyado ka na nag-e-enjoy sa feeling ng mga abs ko eh. Huwag kang feeling dyan. Sus, kunwari ka pa. Gusto mo lang makalibre ng yakap sa akin eh. Sana sinabi mo na lang para ako na mismong yayakap sa'yo. Kadiri ka! Ano? Nandidiri ka sa yakap ko? Hoy, Bell Pepper, para lang sa kaalaman mo, nagkakandara pa ang mga katrabaho ko para lang makatikim ng yakap mula sa akin, oh. Tapos ikaw, basta mo na lang nagagawa kung kailan mo gustuhin. Be grateful, kala mo. Pa-English ka pa? Di mo ako maloloko dyan sa sinasabi mo. Wala pa ako nakikitang chicks na naghahabol sa'yo, ano? Wala ka talaga makikita kapag magkasama tayo. Binabakuran mo ako eh. Ang kapal mo talaga. Gusto mo magdala pa ako ng Sintra board para ipangalandakan sa mga babae sa paligid na single ka pa rin sa edad mong yan? 28 ka na pero wala ka pa rin jowa. Kailan mo ba kasi ako jojowain, ha? Ikaw lang naman ang hinihintay ko eh. Nek-nek mo. Eh kung ligawan na kaya kita? May boyfriend na ako, no? Eh di pag nag-break na kayo, gusto mo ako na magsabi sa kanya na hindi mo naman talaga siya mahal? Ano, gawin ko na ba? Tumigil ka nga. Iba yung ngayon, okay? Seryoso ako kay Eman. Ganda ng pangalan, kaso ibe-break mo rin naman bago kayo umabot ng 1 buwan. Paki mo ba? Wala akong pakialam sa jowa-jowaan mo, pero sa'yo,
Palagi ako may pakialam at wala ka nang magagawa doon, oy. Sa kabila ng pagpaparamdam ni Aldrin sa tunay na nilalaman ng kanyang puso, hindi yun umubra sa kanyang kababata na noon ay walang ibang iniisip kundi ang kasalukuyang nobyo. Sa pagkakaalam niya ay katrabaho ni Isabel ang bagong karelasyon, pero dahil ipinagbabawal yon sa trabaho ay inililihim lamang yon ng dalawa. Habang tumatagal, lalong hindi nagugustuhan ni Isabel ang kanilang kapitbahay na si Jackie. Bagamat maarte at suplada, ay gustong-gusto pa rin yon ng mga lalaki sa village na noon ay nasa kanya ang paghanga. Tuwing nakakasalubong niya ang dalaga, imbis na ngumiti o makipagkilala, ay iniirapan lamang siya noon. Linggo ng umaga, walang pasok sa trabaho si Isabel, kaya lumabas siya para palakarin ang alaga niyang aso. Ngunit habang binabaybay nila ang tahimik na kalsada, ay nakasalubong nila si Jackie na nagja-jogging ng umagang yon. Kaagad na napatili ang babae at tila diring-diring lumayo sa kanyang aso nang ilang hakbang na lamang ang layo nila sa isa't isa. Misang oy mo naman kung makatili. Ni hindi ka nga tinahulan ng aso ko pero yung sigaw mo, talo mo pang nakagat na may rabies. Bakit ba kasi pakalat-kalat yung alaga mo? Hindi mo na dapat nilalabas yan. Paano kung makagat ako niyan, ha? May pampaturok ka ba? Alam mo, sa arte mong yan, baka ako pa mismo magturok sa'yo. Baka mas kailangan mo pa ng anti-OA kesa anti-rabies. Bakit? Wala ba akong karapatan mag-inarte? Kadiri kaya yung aso mo. Mas kadiri ang ugali mo. Nananahimik yung aso ko tapos bigla kang gagawa ng eksena, pa-main character ang putek. Anong sabi mo? Minumura mo ba ako? Kung anong narinig mo, yun na yun. Maliban na lang kung may pagkabungol ka. Diyan ka na nga. Wala akong panahon sa kaartehan mo. Hoy, teka lang. Hindi pa tayo tapos. Una sa lahat, may pangalan ako, Isabel, para sa kaalaman mo. At pakisiksik mo dyan sa kukote mo na wala akong pakialam kung hindi ka patapos. Problema mo na yan. Sa susunod na makita ko kayo ng aso mo, irereklamo ko kayo sa barangay. Pues sa susunod na makita ka namin ng aso ko, ipapakagat kita para may dahilan kang magreklamo. Mula nung araw na yun, hindi na nagustuhan pa ni Isabel ang bago nilang kapitbahay. Makita niya palang yun ay umiinit na agad ang kanyang ulo. Pakiramdam niya walang magandang gagawin ang babaeng yun sa kanya. Hindi lamang yun ang unang beses na nagkasagutan sila ni Jackie. Nasundan pa yun ng ilang beses dahil sa mga reklamo ng babae na wala naman sa lugar. Nang ipaalam niya sa kanyang ina ang mga walang kakwenta-kwentang reklamo ng dalaga, ay pinayuhan siya na wag na lamang yung pagtuunan ng pansin. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Konting nguso mo pa, pwede ko na yung sabitan ng kaldero. Mainit ang ulo ko ngayon, Aldrin. Huwag ka nang dumagdag pa. Uy, chill ka lang. Ano ba kasi nangyari? May nakaaway ka na naman ba? Ano pa nga ba? Hulaan ko, yung bagong kapitbahay natin, no? Correction, lumang kapitbahay. May mas bago pa sa kanila. Okay, salamat sa pagtatama, binibining perfectionist. Pwede ba? Inis na talaga ako. Halata nga, pero bakit nga ba? Ano bang pinag-awayan nyo? Di yung kaartehan niya na kinukonsinti pa ng nanay niya, palagi niya nalang pinupuna ang pagpapalakad ko sa aso tuwing linggo. Nasisira ba ang buhay niya kapag naglalakad kami ni Bella? Huwag mo na lang siyang pansinin. Mas lalo siyang magmumukhang tanga kapag dinedma mo yung kaartehan niya. Bakit? Naaartehan ka rin ba sa kanya? Parang ganun na nga. Baka nakakalimutan mong kapitbahay rin namin siya. Mas malapit pa nga yung bahay nila sa amin eh. Mas gusto ko pang wala siya sa kanila. Masyado siya maingay. Tili ng tili. Tapos yung tawa niya, napaka-OA. Umaabot pa hanggang sa bahay. Parang sinasadya niyang iparinig eh. At kapag nagpapatugtog siya, kulang na lang humiwala yung kaluluwa ko sa katawan ko. Yung tipo bang ang sarap-sarap na ng tulog ko tapos lalakasan niyo pa yung pagpapatugtog? Kundi nga lang ako sinasaway ni nanay, matagal ko nang binato yung bubong nila eh. Pareho lang pala tayo ng problema. Oo, kaya makinig ka sa akin. Deadmahin mo na lang yung babaeng yun. Talong-talo ka kapag ikaw ang mas naapektuhan sa simpleng kaartehan lang niya. Baka naman sinasabi mo lang yan kasi ayaw mong awayin ko yung babaeng yon. Umamin ka nga, nagugustuhan mo na ba siya? Paano kung ganun nga? Ano? Seryoso ka ba? Ano naman ang gugustuhin mo sa kanya? Ba't gusto mo malaman?
dahil hindi ka dapat magkagusto sa kanya. Bakit nga? Kasi hindi kayo bagay. Hindi kami bagay? Sa tingin ko naman parang bagay naman kami. Maganda siya? Gwapo ko. Hoy, huwag kang ang feeling, hindi ka magugustuhan nun, no? E di tingnan natin. Hindi na lamang sineryoso ni Isabel ang sinabi ng kanyang kaibigan dahil batid naman niya na hindi nun magagawang makipaglapit sa mga taong walang magandang maidudulot sa kanyang buhay, tulad ng kanilang kapitbahay na si Jackie. Ngunit kabaligtaran ni Aldrin ang boyfriend niyang si Kino. Nang gabing ihatid siya ng binata sa bahay dahil wala na siyang masakyan, nakampante siya nang akala niya ay nakauwi na yon, matapos masigurong ligtas siyang nakauwi. Ngunit bago pa man sumakay sa minamanehong motorsiklo, kaagad na lumapit si Jackie na halos mabali na ang leeg sa katatanaw sa kapitbahay. Hi! Hi. Taga rito ka rin ba? Oo, dyan lang sa tapat ng bahay namin. Kung hindi mo mamasamain, bakit inihatid mo si Isabel? Madalas ko naman siyang hinahatid kapag wala na siyang masakyan pa uwi. Ang sweet mo naman, pero matanong ko lang, kamag-anak ka ba niya? Hindi, boyfriend niya ako. Ay ganon? Sayang, kala ko pa naman kamag-anak ka lang niya. Kukunin ko sanang number mo o kaya pangalan mo sa Blue App para makapagkwentuhan din naman tayo minsan. Kung gusto mo, pwede ko namang ibigay sa'yo. Siya nga pala, Kino ang pangalan ko. Ikaw ba? Jackie, pero pwede mo rin akong tawaging babe o baby kung gusto mo. Palabiro ka pala. Teka, akin na yung cellphone mo. Ako na maglalagay ng number ko. Ite-text ko na lang sa'yo mamaya ang pangalan ko sa Blue App. Hindi ba magagalit sa'yo yung girlfriend mo? Bakit naman siya magagalit? Hindi naman kami bawal makipagkaibigan kahit magjowa na kami. Buti naman kung ganon. O sige, baka gabihin ka na. Ingat ka sa pagdadrive. Salamat. Akala ni Isabel ay ang pagiging reklamador at pagiging maarte lamang ang magiging problema niya sa kapitbahay na si Jackie. Ngunit hindi niya akalain na may mas malala pa palang kayang gawin ng babae para sagarin ang kanyang pasensya. Matapos makuha ang number ng kanyang nobyo ay hindi na yon tinigilan pa ng dalaga. Napadalas na ang pag-uusap ng dalawa at naging dahilan yon para mawalan ng oras sa kanya ang binata. Hindi mapakali si Isabel nang hindi pumasok sa trabaho ang kanyang nobyong si Kino. Hindi naman yon ang unang beses na lumiban sa trabaho ang lalaki, ngunit palagi yung nagsasabi sa kanya. Wala ring oras na nawawalan ng text message o chat ang binata, ngunit nung araw na yon, hindi nagparamdam sa kanya si Kino. Maging sa mga nakaraang araw ay nararamdaman niya rin ang malamig na pakikitungo noon sa kanya, kaya hindi niya na naiwasang magtaka. Dahil kinailangang mag-overtime ni Isabel sa trabaho nang magkaroon ng emergency ang kanyang karelyebo, ay muli na naman siyang ginabi ng uwi. May kalayuan pa ang barangay na kanilang inuuwian. Pagdating niya sa paradahan ng tricycle, wala nang kahit isang nakapila roon para magsakay ng pasahero. Dismayadong sumandal sa poste si Isabel. Ilang beses niya nang tinawagan si Kino para magpasundo, ngunit hindi sumasagot ang kanyang nobyo. Nagawa na rin niyang mag-text, ngunit wala siyang natanggap ni isang sagot mula roon. Dala ng pagod sa trabaho, napaidlip na lamang siya doon. Ilang sandali pa, muntik nang mapasigaw si Isabel nang bigla na lamang may malamig na lumapat sa kanyang balikat. Aldrin, nakakagulat ka naman eh. Sorry, kanina pa kasi kita ginigising eh. Napasarap yata ang tulog mo. Delikado pa naman dito. Bakit pa kasi ang lamig ng kamay mo? Kala ko kung ano na yung humawak sa akin eh. Akala mo minumulto ka na no? Malamig talagang kamay ko kasi kanina pa ako naka-aircon sa kotse. Ang haba kaya ng biyahe ko pa uwi. Pauwi na rin naman ako eh. Naghihintay lang ako ng masasakyang tricycle. Hindi ka ba ihatid ni Kino? Kanina ko pa nga siya tinatawagan eh. Hindi naman sumasagot. Maghapon na ngang walang paramdam tapos ganito pa ang nangyari. Halika na, sumabay ka na sa akin.
Mabuti na lang naisipan kong daanan ka. Kanina pa rin kita tinatawagan pero hindi ka sumasagot kaya naisip ko baka nag-overtime ka na naman. Buti ka pa, iniisip mo yan? Samantalang yung boyfriend ko, hindi ko alam kung nasang lupalop na ba ng mundo. Nakakainis. Hindi ko kalaing matitiis na ako ng ganito. May iba na kasi yun kaya hindi na nagpaparamdam. Hindi ka nakakatuwa ah. O bakit? Ilang araw na lang naman, mag-iisang buwan na kayo ah. Di ba may expiration date naman ang mga nagiging boyfriend mo? Oo, pero ako dapat ang makikipaghiwalay sa kanila, no? At ganun din dapat ang gagawin ko kay Kino. Yun ang plano ko nung una, pero nung mas nakilala ko pa siya at pinakita niya sa akin kung paano siya magmalasakit, nagbagong isip ko kung sakali siya palang ang lalampas ng 1 buwan. Wow, mukhang seryoso ka na nga ah. Di kaya may sakit ka lang kaya mo naiisip yan? Kasi sobrang malaking himala na may lalampas ng 1 buwan. Tumigil ka nga. Nasabi ko naman sa'yo noon, di ba? Seryoso ko kay Kino. Nasabi mo nga, pero hindi ko akalain na ganyan pala kaseryoso ang ibig mong sabihin. Ay, halika na nga. Sabay ka na sa akin. I-text mo na lang si Kino. Sabihin mong pauwi ka na. Baka maisipan ka pang puntahan nun. Paano ko pupuntahan hindi nga siya pumasok sa trabaho? Yun lang. Habang nagngingit-ngit ang kalooban ni Isabel sa hindi pagpaparamdam ng nobyo, lingid sa kaalaman ng dalaga ay nasa kapitbahay lamang nila ang hinihintay niyang magparamdam sa kanya. Magkatabing nakaupo sa mahabang sofa sina Kino at Jackie habang nanonood ng pelikula. Habang sa likuran naman ng dalawa ay nakatayo ang ina ni Jackie na si Greta. Nasisiyahang pinagmamasdan ng ginang ang kaisa-isang anak na masayang nakikipagbanding sa bagong manliligaw. Batid niya na may relasyon pa ang lalaki sa kapitbahay nilang si Isabel, ngunit dahil hindi niya gusto ang babaeng yon, hinayaan na lamang niya ang anak sa nais noong gawin. Habang nakatuon ang atensyon ni Kino sa malaking screen ng telebisyon, bahagyang natigilan ng binata nang maramdaman ang kamay ni Jackie na marahang humahaplos sa kanyang braso. Ano yun, babe? Mukhang may gusto ka na namang hilingin sa akin, ah. Meron nga. Sabi na nga ba Ano bang gusto mo? Ikaw sanang tatanungin ko Gusto mo bang doon na lamang tayo sa kwarto ko? Ha? Babe, masyado pa maaga. Tsaka gising pa ang mama mo. Maririnig niya tayo kapag may ginawa tayong milagro sa kwarto mo. Wala namang pakialam si mama kahit anong gawin natin dalawa. Suportado niya nga ako sa pakikipagmabutihan sa'yo, di ba? Pero ang alam niya, nanliligaw pa lang ako, di ba? Di sasagutin na kita ngayon. Tayo na, okay? Girlfriend mo na ako at boyfriend na kita. Talaga? Ang bilis Pahihirapan pa ba kita? Sa lahat ng lalaki na kilala ko, ikaw lang ang nagustuhan ko ng ganito. Maraming gusto manligaw sa akin pero ikaw pa lang ang pinayagan ko. At higit sa lahat, ikaw pa lang ang in-entertain ni Mama. Ibig sabihin, pasado ka sa kanya. Kaya walang dahilan para hindi pa kita sagutin. Ha? Kung ganun, ang swerte ko pala. Pero ayoko na may kahati ako sa iyo, ha? Kaya mabuti pa, makipag-break ka na kay Isabel. Hindi kayo bagay, tayo ang para sa isa't isa. Hindi niya maibigay ang gusto mo, hindi ba? Sinabi mo pa, di ko nga alam kung paano nagkakaroon ng iba't ibang boyfriend yun Ang sabi niya, siya raw ang nakikipaghiwalay sa mga nagiging boyfriend niya. Pero duda ako ron. Kasi kung ako mismo makikipaghiwalay sa kanya. Nakakabore siyang kasama, no? Ni ayaw man lang magpahalik. Ayaw niya rin na may mangyari sa amin. Talaga? Ang boring nga niya. Kaya nga naniniwala raw siya sa celibacy. Parang tanga, nasa tamang edad na kaya siya. Ilang taon na lang magte-30 na siya pero akala niya yata teenager pa rin siya sa lagay niyang yun. Kaya nga mas mabuting hiwalayan mo na siya. Tingnan natin kung hindi siya maglaway kapag nakita niyang akin ka na at mas masaya ka sa akin kesa nung kayo pa. Huwag ka mag-alala. Ngayong gabi rin mismo makikipaghiwalay ako sa kanya. Good! Yan ang gusto ko sa iyo Ginagawa mo lahat ng makakapagpasaya sa akin. Gaya ng sinabi ni Kino, nang gabi rin yun, nakipaghiwalay na nga ang binata sa nobyang si Isabel.
Gulat na gulat ang dalaga at hindi makapaniwalang magagawa yon ng kanyang nobyo dahil wala naman silang pinag-aawayan o naging hindi pagkakaunawaan. Matapos ang panlalamig at buong araw na hindi pagpaparamdam, nahantong sa hiwalayan ang relasyong sineryoso niya. Kung hindi lamang yun nangyari, ay magpapakatino na sana si Isabel sa kanyang nobyo. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nalasing ang dalaga. Nasaktan siya sa ginawa ng kanyang nobyong si Kino. Ni hindi man lamang siya noon binigyan ng maayos na paliwanag, kaya wala siyang kaalam-alam kung ano ang dahilan ng kanilang paghiwalay. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya iniwan at pinabayaan ng kaibigan na si Aldrin. Ilang araw nang hindi pumapasok sa trabaho ang dalaga at hindi rin makausap ng kanyang ina, kaya humingi na yun ng tulong sa binata. Kaya naman ng umagang yun, nagulat na lamang si Isabel nang magising na nakaupo sa gilid ng kama ang kanyang kababata. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Siyempre, dumaan sa pinto. Pinapunta ako ng nanay mo dahil halos hindi ka na raw kumakain. Ilang araw ka nang nagmumukmuk dito. Pakialam mo ba? May pakialam ako at nag-aalala ako sa'yo, okay? Paano kung magkasakit ka sa ginagawa mong yan? Mas gugustuhin ko pang mamatay sa sakit kaysa harapin ang realidad na wala na kami ni Kino. Bakit? Kay Kino ba nanggagaling ang oxygen na nilalanghap mo para makahinga? Sa kanya ba manggagaling ang kakainin mo araw-araw? Mais ka nga, Isabel. Huwag mong paikutin ang mundo mo sa isang tao lang. Dahil hindi lang siyang pwede mong kapitan. Gets ko naman na siya palang ang pinakaunang sineryoso mo. Pero hindi mo ba naisip na mas masasaktan ka kung tumagal pa yung relasyon nyo bago kanya hiniwalayan? Lalo na siguro pag nalaman mo kung anong dahilan. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba kung bakit siya nakipaghiwalay sa akin? Oo, kanina ko lang nalaman. Kinausap mo ba siya? Hindi ko na siya kailangang kausapin para malaman ng totoo. Kitang-kita mismo ng mga mata ko, Isabel. Teka, ano ba nakita mo? Si Kino at si Jackie, magka-holding hands kanina. Pinasakay pa nga ng ex mo sa motor niya eh. Ano? Teka, paano nangyari magkasama silang dalawa? Hindi naman sila magkakilala. Yan ang akala mo. Pero sa nakita ko, hindi lang sila basta magkakilala. Mukhang sila na nga eh. Alam mo ikaw, dagdag ka pa eh. Kapag niloloko mo lang ako dyan sa sinasabi mo, kakalbuhin kita. Lumabas ka kaya para makita mo na totoo yung sinasabi ko. Pero bago mo gawin yon, pwede bang maligo ka muna? Amoy panis na laway ka na eh. Tsaka mag-toothbrush ka nga. May tartar na yung ngipin mo, kadiri ka. Matapos asikasuhin ang sarili, kaagad na lumabas ng bahay si Isabel para kumpirmahin ang sinasabi ng kanyang kaibigan na si Aldrin. Hindi nga nagkamali ang binata nang matanaw niya sina Kino at Jackie na naglalampungan habang nakaupo ang babae sa motorsiklo. Hindi ka lang palanuknukan ng arte. Ahas ka rin palang babae ka. Napakalandi mo, Jackie. Oops, ayan na naman siya, bebo. Pakitabi nga yung asong tumatahol. Nakawala yata. Isabel, huwag kang magskandalo rito. Bakit hindi? Harap-harapan niyo akong ginagago ng babaeng yan. Pwede ba kumalma ka? Mahiya ka naman sa mga kapitbahay nyo. Pare, huwag ka na makialam sa kanila. Away babae yan. Talaga ba? Eh kung sawayin mo kaya yung kaibigan mo, kinukonsinti mo kahit alam mong mali ang ginagawa eh. Bakit? Kung ikaw bang nasa sitwasyon niya, tatahimik ka lang? Paano kung sinulot ko si Isabel nung kayo pa? Matutuwa ka ba? Ang gago ng pag-iisip na meron ka, pare. Sa laki mong yan, ang liit ng utak mo para hindi mo mapagtanto kung gaano ka kawalang hiya. Abat, anong gagawin mo, ha? Sasaktan mo si Aldrin? Subukan mo lang idikit kahit dulo ng daliri mo sa kanya. Sa susunod, rehas nang hihimasin mong buwisit ka. Sige, magkampihan kayo. Total ang papangit nyo naman eh. Ano pa bang gusto mo mangyari, Isabel? Balikan kita? Hindi ka naman sulit balikan eh. Putya, para ako nagjowa ng madre. Halik lang, kala mo naman gagasain na. Babe, doon na nga lang tayo sa loob ng bahay nyo. Hindi tayo makakapag-enjoy dito kung may mga asungot sa paligid eh. Mabuti pa nga, babe. Pagsisisihan mong ginawa mo sa akin na to, Kino. Tandaan mo yan. Nanggagalaiti si Isabel nang iwan siya roon ng dating nobyo.
Kitang-kita niya kung paano lumingkis ang taong kinamumuhian niya sa lalaking natutunan niya ng mahalin sa maikling panahon ng kanilang relasyon. At ang mas masakit pa ron, hindi man lang nagpakita si Kino ng nikatiting na malasakit sa kanya. Tana, tama na yan, ano ka ba? Huwag mong pag-aksayan ng luha yung gagong yun. Wala siyang kwenta. Kung talagang minahal ka niya nung kayo pa, hindi niya gagawin sa iyo yun. Hindi ka niya sasaktan ng ganito. Ang sakit-sakit, Aldrin. Kung kailan minahal ko na siya, saka pa niya ginawa sa akin to. At sa lahat ng babaeng pwedeng ipalit sa akin, si Jackie pa talaga. Alam mo, kung nagawa niya yun sa'yo, hindi malabong gawin niya rin yun kay Jackie. Hintayin mo lang na dumating sa kanila ang karma nila. At ikaw naman, ayusin mo nga sarili mo. Hindi naman hihinto ang mundo mo kapag nasaktan ka ng isang lalaki. O kaya kung talagang hindi mo pa kayang mag-move on at gusto mo siyang gantihan, gamitin mo ako ulit. Pagselosin mo siya at iparamdam mo sa kanya ang pananakit na ginawa niya sa'yo. Utot mo. Pero, papayag ka ba talaga? Kahit ano pang gusto mong gawin, hindi ako tatanggi. Kung gano'n, pwede ka bang magpanggap bilang boyfriend ko? Kunwari, tayo na. Hindi naman siya mahihirapang maniwala na magiging tayo rin talaga dahil alam niya kung gaano tayo ka-close, di ba? Ikaw ang bahala. Kung yan ang gusto mo, sige, boyfriend mo na ako mula ngayon. Tsaka huwag ka mag-alala. Kapag na-fall ka sa akin, sasaluhin na bang kita? Hindi kita iiwan sa ere. Sira ulo. Parang hinaplos ang puso ni Isabel sa sinabing yun ni Aldrin. Noon pa man ay karamay na talaga niya ang binata at madalas pa niyang ginagawang panangga sa mga dati niyang nobyo. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi niya akalain na si Aldrin mismo ang magsasabi na gawin ang bagay na yun para lamang makaganti kay Kino. Matapos ang gabing yun, hindi na muli pang iniyakan ni Isabel ang dating nobyo. Dahil natanggal siya sa dating pinapasukan ay naghanap na lamang siya ng bagong trabaho. Sa tulong ni Aldrin, natanggap siya bilang sales lady sa department store. Kaagad siyang nakapagsimula roon. Hindi naman masyadong nakakapagod ang kanyang trabaho kaya may oras pa siya para sa kanyang mga racket. Pinahiram siya ni Aldrin ng puhunan at ginamit niya yon sa pag-uukay-ukay. Matumal ang benta nung una dahil nagsisimula pa lamang, pero sa tulong ng isang app ay nagawa na niya makapag-live selling at dumami na rin ang mga namimili sa kanyang mga paninda. Ngunit sa kabila ng ginagawa niya para lamang makabangon, hindi naman niya nagustuhan ang pagiging masaya ni Kino sa bagong nobya na si Jackie. May mga araw na nakikita niya pa rin ang dalawang yon na sinasadyang ipakita kung gaano kalambing sa isa't isa. Ganoon din naman ang ginagawa niya kapag kasama niya ang kaibigan na si Aldrin. Ngunit sa katagalan, hindi na nagiging sapat sa kanya ang ginagawa niyang pagpapaselos sa dating nobyo. Walang nakakaalam na lumapit siya sa isang kilalang mambabarang sa kanilang lugar. Walang iba kundi si Mang Loreto. 70 taong gulang na ang matanda, ngunit malakas pa rin yun at mahusay pa rin pagdating sa panggagamot ng mga naengkanto, nayanggaw at maging sa mga biktima ng kulam at barang. Si Jackie lamang ang gusto niyang pahirapan ng matanda dahil gusto niya makita kung paano yon hiwalayan ni Kino kapag hindi na yon kasing ganda nung bago pa lamang magkakilala ang dalawa. Bagamat wala na siyang balak pang makipagbalikan sa dating nobyo, batid niyang mapapahiya yun kapag nawala na ang ipinagmamalaki at ang dahilan kung bakit siya noon sinaktan. Ganda ng ngiti natin ngayon ah. Anong meron? Wala, maganda lang ang gising ko. Bakit nga? Pumaldo ka ba sa live selling mo kagabi? Hindi. Alam ko na. Naka-move on ka na kay Kino, no? Parang ganun na nga. Ay, buti naman. Kala ko after 10 years ka pa makaka-move on sa pangit na yun eh. Makapangit ka naman dyan. Bakit pinagtatanggol mo pa rin yung mokong na yun? Mahal mo pa, no?
Yak, asa naman siya, no? Nakamove on na nga ako eh. Hindi na ako nanghihinayang na naghiwalay kami. Lalo na ngayon, marirealize niya na hindi si Jackie ang babaeng tatagal sa kanya. Sus, sa tono mong yan parang gusto mo pa rin makipagbalikan eh. Ang kulit mo, hindi na ako makikipagbalikan sa kanya, no? May iba na akong gusto ngayon. Sino naman yan? Baka mamaya pang 1 buwan lang ulit yan, ha? Hindi baka nga siya na yung pakakasalan ko eh. Bakit? Mahal mo na ba? Oo. Kailan ko naman makikilala kung sino yan para makilatis ko man lang bago ka magpakadelulu dyan? Kapag version lang din naman siya ni Kino, ako na mismo magsasabi sa kanya na hiwalayan ka na. Ano ka ba? Hindi siya ganon, okay? Sobrang layo niya kaya kay Kino. Professional siya, mabait, marespeto, medyo bastos nga lang minsan. Pambihira to. Di sana ako na lang ginawa mo. Nasa akin din naman lahat yan eh. Shh! Ang ingay mo. Lingid sa kaalaman ni Aldrin, siya mismo ang lalaking tinutukoy ni Isabel nung mga sandaling yon. Ngunit dahil kakahiwalay lamang nila ni Kino at hindi pa siya tapos maghiganti sa lalaki, ay nagdesisyon siyang sarilinin na lang muna ang kanyang nararamdaman para sa kababata. Sa tinagal-tagal na panahon ay sa kanya lamang napagtanto na matagal na pala niyang nakakasama ang lalaking pinapangarap niyang makasama habang buhay. Naging bulag lamang siya sa pagmamalasakit at atensyong binibigay sa kanya ng binata dahil ayaw niya masira ang kanilang pagkakaibigan sakaling hindi umayon sa kanila ang tadhana. Para kasi sa kanya, yun na ang pinakamasakit na mangyayari dahil malalim na ang koneksyon nila sa isa't isa at masyado nang mahalaga para sa kanya si Aldrin. Sa paglipas ng ilan pang araw, palaging tinatanaw ni Isabel ang bahay nila Jackie sa pagbabaka sakali na makikita niya ang babae matapos dapuan ng malalang sakit na dulot ng kinausap niyang mambabarang. Ngunit magdadalawang araw na niyang hindi nakikita na lumalabas ng bahay ang dalaga. Wala na ba dyan si Jackie? Parang hindi ko na siya nakikitang lumalabas ng bahay eh. Bakit? 24 oras ka bang nasa bahay niyo para masabi mong hindi siya lumalabas? Dati naman pakalat-kalat siya lagi sa labas kahit anong oras, lalo na tuwing hapon dahil madalas dumaan dito yung mga nagbabasketball sa lote ni Mang George. Baka naman may pinagkakaabalahan lang. O baka nagbabakasyon kaya talagang hindi mo siya nakikita. Baka nga. Kung hindi mo lang kinaiinisan yon, iisipin ko na mimiss mo na eh. Malabo pa sa tubig bahayang sinasabi mo. Teka, nasa na nga pala yung lalaking kinukwento mo sa akin? Bakit ako pa rin ang naghahatid sundo sa'yo? Hindi man lang ba mag-e-effort yun? Saka na lang natin siya pag-usapan kapag handa na akong ipakilala siya sa'yo, okay? Ay, para naman may choice ako, di ba? Lingid sa kaalaman ni Isabel, ilang araw nang nagkukulong sa bahay ang kapitbahay na si Jackie dahil sa mga bukol na tumubo sa katawan ng dalaga. Hindi na rin yon nakikipagkita sa nobyong si Kino kahit pabalik-balik na roon ang binata. Hindi mo ba talaga haharapin si Kino? Nakakailang balik na siya rito, anak. Kawawa naman yung tao. Ayoko, ma. Hindi niya ako pwede makita na ganitong itsura ko. Ang pangit-pangit ko na. Baka pandirihan niya ako. Hindi mangyayari yon. Mahal ka ni Kino, anak. Kaya nga siya pabalik-balik dito, hindi ba? Pero siguradong matatakot siya sa itsura ko kapag nalaman niyang hindi na ako kasing ganda nung magkakilala kami. Ma, gusto ko nang mamatay. Gaga, umayos ka nga. Maghahanap ako ng doktor na gagamot sa'yo. Hindi ko hayaang maging ganyang ka na lang kapangit, no? Wala sa lahi natin ang mukhang... Mukhang ano, ma? Bakit hindi mo masabi? Mukha ka kasing manok na tinanggalan ng balahibo sa itsura mo ngayon eh. Nakakainis ka naman, ma eh. Imbis na pala kasing maloob ko, ikaw pa mismo nalalait sa akin. Anak, totoo naman ang sinasabi ko eh. Pero hindi ako masaya na nagkakaganyan ka, okay? Hindi pwedeng mawala ang ganda mo. Diyan tayo nabubuhay. Pero seryoso, ma?
Nahihirapan na ako. Dumadami ng mga bukol ko sa katawan. Kanina habang naliligo ako, may nakapapa rin ako sa likod. Baka dahil yan sa ginagamit mong sabon. Magpalit ka kaya. Ma, nakakailang palit na ako ng sabon. Saka paano naman ako magkakabukol ng dahil doon? Anak, kahit ilang beses mo pa akong tanungin, wala rin ako may sasagot sa'yo. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ito nangyayari. Baka naman may kaanak tayo na nagkaroon na rin ng ganitong sakit. Mawawala rin to. Gagaling din ako. Hindi pwede to. Kung gusto mong gumaling, sumama ka sa akin sa doktor bukas. Kailangan ka na matingnan ng doktor. Baka mas lumala pa ang sakit mo kapag pinatagal pa natin yan. Kinabukasan, dinala ni Greta sa ospital ang anak na si Jackie. Ilang doktor na ang tumingin sa dalaga, ngunit hindi pa rin natutukoy ang sakit. Kinailangan na rin siyang i-confine sa ospital, ngunit hindi siya pumayag at nakiusap na regular na lamang na magpapacheck up. Pinag-awayan pa nila yon na mag-ina, ngunit kalaunan ay naunawaan din ni Greta ang kanyang anak. Pagkagaling sa ospital ay dumiretso na pauwi ang mag-ina. Bago bumaba ng sasakyan ay nagsuot muna ng face mask at hoodie ang dalaga para itago ang pagkasira ng balat. Ngunit nang makalabas ng sasakyan si Jackie, saka naman dumating ang nobyong si Kino. Huli na para magtago ang dalaga nung mga sandaling yon. Babe, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit hindi mo na ako kinakausap? May iba ka na ba kaya binabaliwala mo na lang ako? Teka, bakit pa bigla-bigla ka na lang pumupunta rito? Ginagawa ko naman to palagi, di ba? Bakit ngayon parang ayaw mo na akong makita? Hindi na kita maintindihan. Tsaka, bakit balot na balot ka? May sakit ka ba? Wala akong pakialam doon. Umalis ka na, please lang. Saka na lang tayo mag-usap. Ganito na lang ba tayo? Kung ayaw mo na sa akin, sabihin mo na lang para hindi na ako umaasa. Ipinagmamalaki pa naman kita sa mga magulang ko. Handa na nga sana kitang ipakilala sa kanila pero bigla ka na lang nagkaganyan. Hindi ko alam kung mahal mo pa ba ako o may iba ka nang dinedate kaya iniiwasan mo na ako. Mahal pa rin kita, okay? At hindi tayo maghihiwalay. Bigyan mo lang ako ng time. Sasabihan kita kapag pwede na tayo magkita ulit. Pero bakit nga? Sabihin mo na sa akin ang dahilan para hindi na ako nababaliw kakaisip kung bakit. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Bakit hindi? Teka, wala naman akong sakit Tanggalin mo nga yung face mask mo para... ano yan? Bakit ganyan ang itsura mo? Ano ba? Grabe ka naman makasigaw. Yan ba dahilan kaya mo ako iniiwasan? Oo, at hindi ko alam kung anong sakit to. Nyeta naman Bakit hindi mo kaagad sinabi? Kanina pa ako lapit ng lapit sa'yo Paano ko nakakahawa yan? Ano? Pinandidirihan mo ba ako? Paano hindi? Nakakatakot na yung itsura mo. Teka, uuwi na nga ako. Ano? Teka, mag-usap muna tayo, oy! Ngunit kahit anong tawag ni Jackie sa kanyang nobyo ay hindi na nag-abala pang lumingon ang lalaki. Sumakay na yun ng motorsiklo at agad na pinaharurot palayo roon na animoy takot na takot mahawa sa sakit ng dalaga. Ang kapal na mukha niya para pandirian ako. Samantalang nung wala pa akong sakit, baliw na baliw siya sa akin. Anak, kumalma ka nga lang muna. Paano ko kakalma? Sa tingin niyo ba babalikan pa ako ni Kino? Sa itsura kong to, sigurado maghanap na siya ng ibang magandang babae. Hayaan mo na muna siya, anak. Hindi naman siya kagwapuhan, Humanap ka na lang ng iba kapag magaling ka na. Sigurado akong maglalaway ang lalaking yon kapag bumalik na ang ganda mo. Mama naman Nasasaktan na nga ako sa nangyari. Parang pinapangalandakan mo pa sa akin na ang pangit-pangit ko na ngayon. Mas mabuti nang sa akin mo marinig ang katotohanan, anak, kesa naman ibang tao pa magsabi sa iyo. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo pang lumala ang kondisyon ni Jackie. Bukod sa mga bukol sa katawan, ay nakaramdam na rin siya ng pangangati ng balat. Gumamit na siya ng iba't ibang pampahid, ngunit ni isa sa mga yon ay walang nakatulong para maibsan ang pangangati na kanyang nararamdaman.
Kaya naman kahit labag sa kalooban ay kinamot na lamang yon ng dalaga para makaramdam ng kaunting ginhawa. Dahil doon, nagkasugat-sugat na ang kanyang balat. Ang mga tumubo namang bukol ay unti-unting namamaga, dahilan para mas lumaki pa ang mga yun. Akala ni Jackie ang sakit niya lamang sa balat ang magiging problema niya. Ngunit ng gabing yun, napabalikwas siya sa higaan at sunod-sunod na napaduwal. Pakiramdam niya ay hinahalukay ang kanyang sikmura ng mga sandaling yun. Sinabayan pa yon ng pagkahilo na mas nagpalala ng kanyang karamdaman. Dahil doon, napilitan silang bumalik sa ospital para matingnan ang kanyang kalagayan. Ngunit nang masuri ang dalaga, hindi niya inaasahan ang sinabi ng doktor na ang nararanasan niyang pagkahilot pagsusuka ay sintomas ng pagdadalang tao. Hindi ako pwedeng mabuntis, Ma. Hindi ito pwede. Iniwan na ako ni Kino. Siguradong hindi niya tatanggapin ang batang to kapag pinaalam ko sa kanya. Ano pa magagawa mo? Nandyan na yan. May nabuo na dahil sa kapusukan yung dalawa. Sinabihan ko naman kayo noon, di ba? Gumamit kayo ng proteksyon kung hindi pa kayo handa magkaanak. Ginawa niyo ba? Sa resulta ng test sa iyo ngayon, maliwanag pa sa sikat ng araw na nagpabaya nga kayo. Ay, Jackie, hindi ko na alam ang gagawin ko sa iyo. Sa sakit mo pa nga lang, halos mabaliw na ako sa kakahanap ng paraan kung paano ka gagaling. Tapos dumagdag pa yung ipinagbubuntis mo. Ay, nako. Sorry, Ma. Hindi ko naman ginusto mangyari sa akin to eh. Kung yung pagbubuntis ko lang, kaya ko naman sana gawa ng paraan. Pero itong sakit na meron ako, parang sumpa at karma na sa kamalditahan ko. Paano kung hindi na talaga ako gagaling? Ma, hanggang ngayon hindi pa rin natutukoy kung anong sakit ko. Baka hindi na doktor ang kailangan natin, anak. Anong ibig niyong sabihin? Ano kaya kung maghanap na ako ng albularyo? Albularyo? Naman. Baka mas lalo lang mapadali ang kamatayan ko dyan sa niisip mo. Doktor ang kailangan ko, hindi kung sino lang na nagmamarunong sa panggagamot, Ma. Kahit anong pangungumbinsi ang gawin ni Greta sa anak, ay hindi yun pumayag na magpagamot sa albularyo. Lumaki kasi yon na alaga ng mga doktor tuwing nagkakasakit. Maging sa mga regular na check-up lamang, kaya inaasahan na rin ng ginang na hindi papayag ang dalaga sa naisip niyang solusyon. Samantala, dahil may iba pang nakakita kay Jackie nang tanggalin ni Kino ang suot na face mask, kumalat na sa buong village ang tungkol sa kanyang sakit. Maging ang pandidiri ng lalaki at ang pangiiwan sa babae ay hindi rin nakaligtas sa mga tsismosang naroon. Naging usap-usapan ang mag-inang halos hindi na lumalabas ng bahay. Maraming nagsasabi na karma na lang yon ng dalaga dahil sa kasamaan ng kanyang ugali. Ngunit nang makaabot kay Aldrin ang balita tungkol doon, imbis na matuwa sa nangyari, ay kaagad na napaisip ang binata. Pinuntahan niya ang kaibigang si Isabel ng araw na yon para ipaalam ang nangyari kay Jackie. Hinintay niyang matapos ang shift ng dalaga para isabay na rin pauwi. Hindi naman siya natagalan sa paghihintay dahil maya-maya lamang natanaw niya na ang kanyang kababata na naglalakad papalapit sa kanyang kotse. Ang layo mo pa kanina pero ngiting-ngiti ka na. Ano ba meron? Bakit? Hindi ba pwedeng maging masaya? May kinalaman ba dyan na nangyari kay Jackie? Balita ko may sakit siya at tinakbuhan daw nung ex mo. Alam ko, kahapon ko pa nalaman. Tumawag pa nga sa akin si Kino kagabi eh. At kinausap mo naman. Marupok ka rin talaga, no? Ano ka ba? Anong akala mo sa akin? Patay na patay sa lalaking yon? Kung ayaw mong maniwala na nakamove on na ako sa kanya, bahala ka. Mahirap talagang maniwala dahil hindi ka matutuwa ng ganyan sa nangyari kay Jackie kung wala ka ng pakialam. Wala na akong pakialam sa kanila, okay? Kung ano man na nangyayari kay Jackie ngayon, karma niya na yon. Sabi ni nanay, mukhang may nagpapabarang daw kay Jackie.
Humingi na raw ng tulong sa kanya si Aling Greta. Talaga? Kaya pala ganun ang itsura niya. Magsabi ka nga ng totoo. May kinalaman ka ba sa nangyayari sa kanya? Ha? Bakit ako? Dahil galit na galit ka sa kanya at gusto mo makaganti. Alam kong kilala mo si Mang Loreto, kaya kung gugustuhin mo, pwedeng-pwede mo siyang lapitan para ipabarang ang taong kinamumuhian mo. Akala ko ba kaibigan mo ako? Bakit ako agad ang pinagbibintangan mo? Yun na nga kaibigan kita kaya kita pinapaamin. Kilala kita, Isabel. Alam ko kung paano ka mag-isip at kung paano ka magpadalos-dalos ng desisyon. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Kung may kinalaman ka sa nangyayari kay Jackie, sabihin mo na sa akin. Paano kung hindi ako umamin? May mamamatay, Isabel. Ano? Mamamatay agad? Sa tingin mo, ano mangyayari sa taong binabarang? Intensyon nila na patayin ang taong dinadapuan ng sumpa, Isabel. Kapag nakumpleto ng orasyon, wala nang magagawa para isalba pa si Jackie. Pero... Buntis si Jackie. Kaya kung may mamamatay man dahil sa pambabarang, hindi lang isa kundi 2 buhay ang mawawala, Isabel. Labis na ikinagulat ni Isabel ang nalaman niya mula sa kaibigang si Aldrin. Bagamat nilinaw niya kay Mang Loreto na gusto niya lamang pahirapan at turuan ng leksyon si Jackie, ay bigla siyang nakaramdam ng takot nang malamang nagdadalang tao pala yun. Hindi makabubuti sa bata ang sitwasyon ng babae, kaya posible yung makunan kapag hindi naagapan ang sumpa ng mambabarang. Napilitang umamin si Isabel kay Aldrin tungkol sa pagpapabarang niya sa kanilang kapitbahay. Naglabas din siya ng saloobin sa kaibigan at inaming hindi niya kayang makitang masaya ang dati niyang nobyo. Gayunpaman, ipinaliwanag sa kanya ng binata na mali pa rin ang kanyang ginawa dahil may inosenteng buhay na madadamay. Kung sina Jackie at Kino lang sanang mapaparusahan at tuturuan mo ng leksyon, hindi ako makikialam. Pero dahil may sanggol na madadamay, hindi ko pwedeng hayaan na lang yun. Ayokong habang buhay mong dalhin sa konsensya mong pagkawala ng isang bata dahil lang sa kagustuhan mo makaganti. Pasensya na. Hindi ko naman kasi alam na buntis pala si Jackie. Kung hindi mo nga sinabi sa akin, hindi ko talaga malalaman Alam ko. Kaya nga pinapaamin kita para may magawa pa tayo. Pero paano natin siya matutulungan, Aldrin? Kakausapin natin si Mang Loreto. Kailangan niya nang itigil ang pagpapahirap kay Jackie. Nakaganti ka na. Naghiwalay na sila ni Kino at tinakasan pang responsibilidad sa kanya. Hindi sila naging masaya sa huli. Kaya sana sapat na yon para gumaan ang kalooban mo sa ginawa nilang pagtataksil sa'yo. Nang araw ding yon, pinuntahan ni na Aldrin at Isabel ang bahay ni Mang Loreto para kausapin ang matanda. Ngunit sa kasamaang palad, pagdating nila roon ay pinaglalamayan na ang mambabarang. Ayon sa kamag-anak ni Mang Loreto, hindi raw nun kinaya ang pagbabalik-barang ng albularyong nilapitan ng isa sa mga ginamitan ng itim na mahika. Lalapitan na sana ni Isabel ang kabaong ng matanda para sumilip man lamang bago sila umalis doon nang biglang may humawak sa kanyang braso. Kung mahina ang sikmura mo, huwag mo nang tangkain pang silipin ang kanyang bangkay. Po? Pero bakit po? Hanggang sa mga sandaling ito ay pinagpipiestahan pa rin ng mga uod ang kanyang katawan. Ganun po ba mangyayari kapag namatay sa barang? Oo, pero mas malala ang mangyayari kay Loreto dahil ibinalik sa kanya ang sumpa. Doble ang magiging epekto noon sa kanyang katawan. Kamag-anak niya po ba kayo? Bakit mo na itanong? Isa po kasi ako sa mga lumapit sa kanya para magpabarang. Ang usapan po namin, pahihirapan niya lamang ang taong ipinapabarang ko sa kanya. Gusto ko po sanang ipatigil na yon, pero wala na po pala siya. Kung may alam po kayo sa pambabarang, mawawala po ba ang sumpa kapag namatay ang nagtanim noon? Kapag namatay ang taong nagtanim ng sumpa, hindi pa rin mawawala ang bisa noon. Magpapatuloy yon hanggang sa ikamatay ng biktima. Pero wala po sa usapan namin na mamamatay ang kahit na wala yun sa usapan nyo.
sa kamatayan pa rin hahantong ang taong dinapuan ng sumpa kapag namatay ang bumarang sa kanya. Kung ganon, ano po ang pwede namin gawin para gumaling ang binarang ni Mang Loreto? Kailangan maisakripisyo ang taong pinagmulan ng lahat. At yon ay walang iba kundi ikaw, iha. Natulala na lamang si Isabel hanggang sa makauwi. Kahit kinakausap siya ng kaibigang si Aldrin, hindi na niya nagawa pang makasagot dahil ang tanging laman ng kanyang isipan ng mga sandaling yon ay ang sinabi ng kapatid ni Mang Loreto na si Laura. Pagdating niya sa bahay, naabutan niya ang kanyang inang pinapainom ng gamot ang kanyang tatay. Bagamat hindi na nakakalakad pa, ay bumubuti na ang kalagayan noon, kaya medyo nababawasan na rin ang pinagkakagastusan nila. Inalok siya ng kanyang nanay ng hapunan, ngunit nagpaalam na lamang siya na maagang matutulog. Mabilis na lumipas ang mga oras, maghahating gabi na, ngunit maramot pa rin sa kanya ang antok. Maya-maya pa, napansin niyang nakabukas pa pala ang bintana ng kanyang silid. Tumayo siya para isara yon. Inilusot niya sa rehas ng bintana ang kanyang braso para hilahin pasara ang salamin ng bintana. Ngunit sa pagkahawak niya sa handle, muntik na siyang mapasigaw nang bigla na lamang humawak sa braso niya ang maliit na kamay ng isang bata. O mas tamang sabihin na kamay ng kasisilang na sanggol. Dali-dali niyang hinila papasok ang braso niya at nanginginig na lumayo sa may bintana. Dama niya noon ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Hindi pa siya lubusang nakakabawi sa nangyari nang muli niyang makita ang kamay na humawak sa kanya. Ilang sandali pa, tumambad ang nakakakilabot na itsura ng isang sanggol na pumasok mula sa bintana at mabagal na gumagapang papalapit sa kanyang kinatatayuan. Dahil sa matinding takot, napatakbo siya palabas ng silid at dali-daling yumakap sa kanyang ina. Kinabukasan, ikinwento niya kay Aldrin ang nangyari sa kanya. Akala niya tatawanan lamang siya ng kaibigan, ngunit nagulat siya nang sabihin noon na pareho sila ng naranasan. Ibig sabihin, nakita mo rin yung sanggol na nagpakita sa akin? Oo, muntik na nga akong himatayin kagabi kung hindi lang pumasok sa kwarto ko si nanay. Pero bakit may nagpapakita sa ating sanggol? Saka bakit ganun ang itsura niya? Nakakatakot, parang tiyanak. Sa tingin ko, isa yung pahiwatig, Isabel. Kailangan may gawin tayo para matulungan si Jackie bago pa man mahuli ang lahat. Pero paano natin siya matutulungan kung patay na si Mang Loreto? May isa pa makakatulong sa atin. Sino? Si Aling Laura. Paano niya naman tayo matutulungan? Napag-isip-isip ko kasi kahapon na kung may alam siya sa posibleng mangyari kay Jackie, posibleng may alam din siya sa pambabarang. Nagtanong din ako kay nanay kagabi. Sabi niya, buong angkan daw ni Mang Loreto may taglay na karunungan sa pambabarang. Kung ganon, kailangan natin siyang puntahan ngayon. Hindi na natin to pwedeng patagalin. Baka magulat na lang tayo na wala na si Jackie at ang batang nasa sinapupunan niya. Nang araw ding yun, bumalik sila sa bahay ni Mang Loreto. Kaya lamang hindi sila agad nakahanap ng tamang pagkakataon para makausap si Laura, dahil yun din mismo ang araw ng libing ng matandang mambabarang. Nagpasya sila na sumama na lamang na makipaglibing. Pagdating sa sementeryo, narinig nila ang bulong-bulungan ng ilan sa mga nakikilibing dahil hanggang sa huling hantungan ay hindi pa rin nilulubayan ng mga insektong ginamit sa balikbarang ang katawan ni Mang Loreto. Hinintay nila na kumonti ang mga taong naroroon, hanggang sa si Laura na lamang ang naiwan sa puntod ng pumanaw na kapatid. Habang nakatanaw sa matanda, napapitlag si Isabel nang bigla na lamang yon magsalita. Alam kong kanina pa kayo riyan. Lumapit na kayo at sabihin kung anong sadya ninyo. Paano niyo po nalaman na nakita ko na kayo kanina nung dumating sa bahay ng kapatid ko? Inaasahan ko nang babalik kayong dalawa dahil kailangan yon tulong ko.
Pasensya na po kayo sa abala, Aling Laura. Alam po namin na nagluluksa pa kayo sa pagkawala ng kapatid nyo, pero oras po ang kalaban namin kaya naglakas loob na po kaming lumapit sa inyo. Sana'y naalala mo ang sinabi ko sa iyo nang huli tayong magkita. Kailangan may isakripisyo ka para sa ikagagaling ng taong dinapuan ng sumpa. Anong sakripisyo po bang tinutukoy nyo, Aling Laura? Tanging ang kaibigan mo lamang ang makakasagot sa tanong na yan. Kung buhay ang iyong isasalba, nararapat lamang na buhay din ang maging kapalit. Bagsak ang balikat na umalis ng sementeryo sina Isabel at Aldrin. Mas lalo lamang silang naguluhan sa sinabi ng matandang mambabarang. Muling natulala si Isabel na hindi lubos maisip kung kaninong buhay ang dapat niyang isakripisyo, dahil wala sa mga mahal niya sa buhay ang nais niyang malagay sa alanganin. Ngunit kinagabihan, habang nagmumuni-muni ay biglang pumasok sa isipan niya ang isang ideya. Kung buhay ng anak ni Jackie ang isinasaalang-alang namin, hindi kaya may kinalaman yun sa sakripisyong tinutukoy ni Aling Laura? Naisip niya yon dahil sa pahiwatig ng sanggol na nagpakita sa kanila ng kanyang kaibigan at ang tunay na dahilan kung bakit nais nilang maisalba si Jackie. Hindi naman siya nagdadalang tao para isakripisyo ang buhay ng sarili niyang kadugo. Ngunit maya-maya lamang ay napangiti siya nang maisip ang ipagkakasundo kay Aling Laura. Kinabukasan, mag-isa na lamang siyang nagtungo sa bahay ng matanda para sabihin ang nais niyang maging kondisyon ng isasagawang pagbawi ng sumpa. Buo na ba ang loob mo, Iha? Dahil oras na isakripisyo mo ang kakayahan mong magbuntis, ay hindi na ito mababawi pa. Sigurado na po ako, Aling Laura. Malaking kasalanan po ang ginawa ko dahil hindi ko naisip na posible palang may inosenteng buhay na madadamay dahil sa kagustuhan ko makapaghiganti. Kung yun po ang magiging kabayaran ng lahat, handa po akong tanggapin yon. Kung ganun ay kailangan ko ang patak ng iyong dugo para isara ang ating kasunduan. Iniabot ni Isabel ang kanyang kamay sa matanda. Mariin siyang napapikit nang maramdaman ang pagtama ng labaha sa kanyang palad. Itinapat ni Aling Laura ang kamay niya sa gitna ng iginuhit na simbolo habang inuusal ang mga salitang tanging ang matanda lamang ang nakakaunawa. Hindi pa niya narinig ang mga salitang yon sa tanang buhay niya, ngunit isa lamang ang malinaw sa kanya nung mga sandaling yon. Mawawala na ang sumpa kay Jackie at magiging ligtas na rin ang sanggol na nasa sinapupunan ng dalaga. Pangarap niya ang makabuo ng sariling pamilya pagdating ng araw, ngunit nakagawa rin siya ng malaking kasalanan, kaya dapat niya lamang yung pagbayaran. Ngunit bago siya umalis ng bahay ng matanda, sinabi noon sa kanya na mawawala lamang ang bisa ng kasunduang yon kapag nawala ang ipinagbubuntis ni Jackie sa natural na paraan. Makalipas ang ilang araw, nabalitaan ni Isabel na maayos na ang kalagayan ng dalaga. Hindi na muling bumalik sa ospital si Jackie dahil tuluyan ng gumaling ang mga sugat noon sa katawan at bumalik na rin ang dati niyang itsura. Nang umagang yun, lumabas ng bahay si Isabel para magdala ng basura sa tabing kalsada dahil yon ang araw ng koleksyon ng mga basurero. Pagkalapag niya ng itim na plastik ay may isa pang naglapag doon ng basura. Kaagad siyang nag-angat ng tingin. Bahagya siyang natigilan nang bumungad sa kanya ang maaliwalas na mukha ni Jackie na todo ang pagkakangiti. Hi! May sakit ka pa ba? Bakit ganyan ka kung makangiti sa akin? Grabe ka naman. Pero gets ko naman na naninibago ka sa akin. Pero maniwala ka man o hindi, gusto ko na makipag-ayos sa'yo. Pero bago ang lahat, gusto ko munang humingi ng tawad sa ginawa kong pangaagaw sa'yo sa boyfriend mo. Kung gusto mo magkabalikan ulit kayo, kakausapin ko siya para hindi na kailangan.
Isa pa, wala na akong balak makipagbalikan sa gagong yon. Huwag mong sabihin nakikipag-usap ka pa rin sa kanya matapos ang ginawa niyang pagtalikod sa'yo. Siyempre hindi na, no? Kahit makipagbalikan pa siya sa akin at lumuha ng dugo, hindi ko na siya tatanggapin. Buti naman, may maganda rin palang naidulot sa'yo ang naging sakit mo. Hindi ka na tanga mag-isip ngayon. Grabe ka naman, ang sakit mo magsalita. Alangan naman, maging sweet ako sa'yo, hindi naman tayo close. Paano kung maging close na tayo? Asa ka. Gagawin kong lahat para makabawi ako sa mga nagawa ko sa'yo. Asahan mo yan, Ate Isabel. Nang makaalis si Jackie ay bahagya siyang napangiti. Hindi niya akalain na may tinatago rin naman palang katinuan ang sulutera niyang kapitbahay. Ngunit kahit masaya siya na maayos na ang kalagayan ng dalaga at ng magiging anak noon, ay hindi pa rin niya maitago ang nararamdamang kalungkutan. Hindi na siya magkakaanak, kaya hindi na matutupad ang pangarap niyang makabuo ng sariling pamilya, kasama ang lalaking kanyang minamahal. Kaya naman, ang plano niyang pag-amin ng tunay na nararamdaman para sa kanyang kaibigan ay hindi na niya itutuloy pa. Kapansin-pansin ang naging pag-iwas ni Isabel kay Aldrin nung mga sumunod na araw. Ngunit dahil sanay na ang binata na lagi silang magkasama, ay hindi pa rin siya nakaligtas sa pangungulit noon sa kanya. Hoy, bakit hindi ka namamansin? Wala naman ako naaalala ng pinagtalunan natin LQ ba tayo ngayon? Uy, kausapin mo naman ako. Bakit ka ba nandito? Kaya ko naman umuwi mag-isa. May masasakyan pa naman ako ngayon. Paano kung sabihin kong namimiss na kita? Hindi ba valid na reason yon para sunduin kita ngayon at yayain kumain? Bakit mo ba ito ginagawa? Maghanap ka na lang kaya ng maliligawan mo para hindi ako yung kinukulit mo. Nakahanap na ako. Medyo mailap lang talaga, saka in denial pa sa totoo niya nararamdaman, kaya maghihintay na lang ulit ako. Umuwi ka na. Hindi ako sasabay sa'yo. Sungit naman. Lika na. Yoko nga. Kapag hindi ka sumama sa akin, bubuhatin kita papasok sa kotse. Siguro yun ang gusto mo, no? Yung bridal style ang pagsundo. Teka. Nang hindi pa rin natinag, napatili na lamang si Isabel nang bigla siyang buhatin ni Aldrin papasok ng kotse. Marahan siyang pinaupo roon. Napigil niya ang hininga nang dumukwang ang binata para ikabit ang seatbelt sa kanya. Okay ka na? Magiging mas okay ako kung ihahatid mo na ako, Aldrin. Mamaya na. Ipinagpaalam naman kita kina tito at tita. Sabi ko, ide-date kita ngayon. Ano bang trip mo, ha? May gusto ka ng ligawan tapos ide-date mo pa ako. Ay, grabe talagang magalit tong future misis ko. Sige na nga, aamin na ako. Ikaw talaga yung gusto kong ligawan. Alam kong kaibigan lang ang tingin mo sa akin, pero sisikapin kong magbago ang tingin mong yun. Dahil wala na akong ibang babaeng nakikita para makasama ko habang buhay, kundi ikaw lang. Ay, sorry, medyo kinakabahan ako. Ang lamig na nga ng kamay ko oh. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita, Isabel. Mahal kita hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang pinaka-espesyal na babae sa buhay ko. Seryoso ka ba? Ako talaga yung liligawan mo? Pwede ngang hindi na kita ligawan kung aaminin mo lang sa akin na mahal mo rin ako Pero syempre, joke lang yun. Liligawan pa rin kita kahit maging tayo na. Napaluhan na lamang ang dalaga sa mga sinabing yon ni Aldrin sa kanya. Dahil doon, hindi na niya napigilan ang sarili na aminin na rin ang tunay niyang nararamdaman para sa kanyang kababata. Nang gabi ring yun, sinagot niya na si Aldrin. Sinabi niya rin ang dahilan kung bakit naisip niyang iwasan na lamang ang lalaki sa kabila ng plano niyang pag-amin. Nilinaw naman sa kanya ni Aldrin na wala raw kaso sa binata kung hindi man sila magkakaanak, ngunit aasa pa rin daw siya sa himala na mawawala ang bisa ng naging kasunduan nila ni Aling Laura. Makalipas ang ilang linggo, nagulat na lamang sina Isabel at Aldrin nang malaman nilang isinugod sa ospital si Jackie matapos yung duguin ng makipag-away kay Kino. Tumawag daw ang lalaki para makipagbalikan sa dalaga, ngunit nauwi yun sa sumbatan at palitan ng maaanghang na salita.
Sa kasamaang palad, tuluyan ng nakunan si Jackie. Kaya naman nang makalabas yun ng ospital ay dinamayan ni Isabel ang dalaga. Laking pasasalamat naman ni Jackie dahil sa wakas ay nagkaayos na sila at tinanggap na rin niya ang paghingi noon ng tawad bago pa man yun umalis ng village. Matapos ang kahihiyang sinapit ni Jackie, ay nagpasya ang magulang ng dalaga na ibenta na lamang ang bahay doon at lumipat na lamang sa ibang matitirhan. Nalungkot naman si Isabel sa nangyari dahil kung kailan nagkasundo na sila at para na rin siyang nagkaroon ng nakababatang kapatid ay saka pa yun aalis. Ngunit nauunawaan niya naman ang dahilan ng dalaga dahil hindi makabubuti ang mga naririnig noong usap-usapan at paninira ng ibang nakakakilala sa kanila. Samantala, nagpatuloy naman ang masaya nilang relasyon ni Aldrin na may basbas na ng kani-kanilang mga magulang. Plano nilang magpakasal sa susunod na taon. Hindi na nila kailangan pang kilalanin ang isa't isa dahil halos buong buhay na silang naging magkasangga at naging magkaramay sa mga problema. Nasubok na sila ng panahon bago pa man nila napagtanto na sila nga ang nakatadhana, kaya naging mas matibay ang pundasyon ng samahang nabuo nila. Isang samahan na walang kahit na anong sumpa ang makakasira. Yon! Isa na naman pong malupit na kwento mula po sa Kwentong Enteng! Pasensya na po, medyo may trabaho po tayo ngayon, kaya sa susunod na video na po ang ating shoutout. Maraming salamat po ulit sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng!